Masayahin. Amen? Ang Kristiyano masayahin. At alam nyo ba yung sayang meron tayo, yun yung ibabahagi natin sa iba para makapag-evangelize tayo, para makakuha tayo ng mga kaluluwa, yung ngiti, yung saya, yun yung ipapakita natin. Amen? Sino po, ano po, sa tingin nyo, makakakuha pa tayo ng mga uupo sa kabila kung ganito po tayo mag-evangelize? Sama ka. Church tayo. Masaya. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, dapat masiyahin ka. Di ba? Paano kayo makakakuha dun sa kabila? Paano nyo mapupuno yung kabila? Mag-share ka ng gospel. Punta tayo, church. Masaya, di ba? Di ba? Hindi ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, umaga pa lang, praise the Lord, thank you Lord. Nakangiti na kaagad. Hindi yung ang aga-aga. Ba naman buhay ito? Wala na naman nagsaing. Wala na naman nagugas ng plato. Ayoko na. O, di ba? Lugi ka na. Talunan ka pa. Di ba? Sa aga-aga, pagtingin mo sa umaga, imbis na sumilip ka sa Bible, sisilip sa bintana, maliit yung butas. Ano kaya nangyari doon kagabi? Parang nagsisigawan eh. O, di ba? Talo ka na. Lugi ka pa. Eh kung aga pa lang, filled ka na ng Espiritu ng Diyos, panalo ka na, may pagpapala ka pa. Amen? Amen. Sige, dapat daw may forbearance, yung mapag-importansya. Sino ba dito yung importante sa kanya yung kasama niya? Mahalin niyo ang bawat isa. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, ang sabi niya sa Matthew, makikilala na tayo yung mga disipulo kung mahal natin ang isa't isa. Amen? Next, ano pong sabi ron? Kindness. May kindness po ba rito? Matalino? Meron mo dito? O matalinaw. Matalino. Dapat daw goodness. Dapat maganda yung nakikita sa post. Sino po yung mahilig mag-share ng ano rito? Ng mga Word of God, Bible verse. Meron po ba? Parang wala. Amen? Sino naman dito yung nag-share ng mga ting-tang? Ting-tang. Taas ang kamay. Mukhang lahat Di ba? Just to show na kapag kayo ng mga inuna natin, no more fruit of the Holy Spirit. Faithful. Sino rito yung faithful? Kahit mawala, kahit pumunta si pastoran ng Singapore, mananatili pa rin sa simbahan. Amen? Dahil katunayan na hindi siya naglilingkod para kay Pastora Linda. Naglilingkod siya sa Diyos na buhay, sa Espiritong nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan, at kay Yeso Kristong nagliligtas. Amen? No? Konti na lang po. Dapat, gentleness. Hindi yung kapag buhatin mo nga, sakit ng kamay ko eh. O, di ba? Nagtahilan pa. Di ba? Dapat gentle. Dapat may self-control. Hindi yung may marinig ka lang na hindi maganda. O, nagkamayan, hindi ka kinamayan. Aba, malupit to, hindi ako kinamayan na ito O, di ba? Tapos, nakasimangot lang yung katabi mo. Ako ata yung iniisip na ito. Di ba yung mga ganun? Mag-control ka sa life. Amen? Pag nakita mong wala na sinaing, magsaing ka. Pagka ba nagsalita ka, yung sinaing mo, kusang maluluto. Parang wala po nakita nung ganun. No? O, maluto ka. Walang ganun. Tama. You need to have a self-control. Amen? At pag filled ka ng Espiritu Santo, pipigilan niya lahat ng mga bagay na nasasabihin mo, na iisipin mo, ito-turn niya yan. Yung curse, yung sumpa, gagawin ng Diyos siyang pagpapala. Amen? Self-control. Konti na lang po, ano? Sige po, next po. Ito po yung isang malaking problema. Pag kayo leader na, pag kayo workers na, tingnan nyo ito ang maigi. Ito yung malaking problema sa simbahan, kaya hindi makakilos ang simbahan. First, may problema sa mga leaders. Yan yung isa sa mga problema. Pangalawa, dahil may problema yung leaders, na-i-impart ngayon papunta sa mga workers. At after nun, yung mga mga miyembro na simple, wala na rin maramdaman. Kaya may mga miyembro na nagsasabi, hindi ko na maramdaman si Lord. Parang ang layo-layo ko na. Parang wala naman natang gano'n sa Bible. Ang layo-layo ko na. Parang hindi na ako yung dating ako. At ang pinakamalupit parang sasabihin, aalis muna ako ng church. Hahanapin ko muna yung sarili ko. Huh?
Iba yun ah. Di ba? Kaya po sana, maingatan natin as the Spirit flow, dapat sa leaders pa lang, puspos na ng Espiritu Santo. Sa mga song leader. Hindi yung kumakanta ng mahal na mahal tapos ang step, ano? Ting-ting-tang-tang daw. Diba? You need to be aware, lalo pag ginagamit ka sa harapan, dapat, alam mo sa amin sa Antipolo, pag hindi ayos ang puso, wag kang tatayo. Amen? Ganon sa amin sa Antipolo. Di bali na walang music, basta may flow ang Espiritu Santo. Amen? Kaya bago ka tumayo sa harapan, kagabi nag-uusap-usap kami nila Pastora, in the third times, there's an holy of, tatlong bagay ang ipinaliwanag sa tabernakulo ni Moses. Ang una, yung tinatawag na paradise. Pangalawa yung holies, that is yung, ayan, kinauupo nyo. And the third part is the holies of holies. That is the pulpit. Imagine mo, aakit ka ng pulpito. The holies of holies. Kung saan ang Diyos ay magpapakita ng himala sa isang lugar. Tapos aakit ka rin ang iniisip mo, nakakainis yung gitarista na to. Kanina pa to ang bagal-bagal. Ang tagal, late. Diba? Tapos pupunta ka sa holies of holies. Pupunta ka rito, magkakanta ka, ang iniisip mo, anong oras kaya matatapos to? Ano? May pupuntahan pa ako mamaya eh. Diba? Diba? Nakukuha niyo yun? You are in the holies of holies. Dapat i-respect mo yung lugar ng Diyos na kapag tatayo ka, Lord, I offer my life on you. Amen? Hindi yung akit ka rito, mamaya, pag attack ko, talagang matindi yung clash mamaya eh. Kasama ko yung mga barkada ko eh. Tumutugtog ng tumutugtog ng instrument, ang iniisip, Meralco. Ano ko, mapuputol na yung Meralco namin bukas, ano na bang inaano ko? Ano yun? Diba? Nasa worship na pala, praise pa rin ang tinutugtog, kakaisip sa Meralco. Diba? Pero hindi ka aware, nasa holies of holies ka. Alam niyo nung unang panahon, pag umakyat sa holies of holies ang isang Pharisee, o ang isang lingkod ng Diyos, pag umakyat sa holies of holies, may tali po yan sa paa, sa kabila may bell. Pag iyon ay gumagalaw pa, buhay pa. Pero kapag hindi na gumalaw ang bell, patay na. Ibig sabihin nun, madungis ang puso nung pumunta dun sa lugar na banal. Diba? Kaya dapat iingatan yung inyong puso. Be aware. Hindi yun nandito ka sa harapan. Wala kang ibang inisip kundi, mamaya pag-scroll ko sa Facebook, ano na kaya nangyari dun sa ano? Bumalik na kaya si Bong Navarro? Diba? Pati ba naman si Bong Navarro? Diba? Ang dami mong isipin. Kapag aakyat sa harapan, tanggalin lahat ng isipin. Ang Diyos ang mangunguna sa buhay mo at magpo-flow ang Espiritu Santo sa mga nasa kongregasyon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo yung puso mo. Diba? Kung gusto nyo dumami, maniwala kayo. Maniwala kayo na kayang padamihin ng Diyos ang simbahan ito. Amen? Sige, next po. Napasarap ako ng kwento, no? Sorry. Ayan, yun yung mga, ito po yung wrong motive kasi. Yung una, involving money, nagtumutugtog lang kasi libre pamasahe, may pagkain, nagsisimba. Kasi meron lang, uy, may tinapay dun, favorite ko yung tinapay. Eating fellowship ang gusto. Aba, malupit. Yan po yung isang problema kung bakit ang tao, no? Hindi napipil ng Espiritu Santo. Bakit? Kailangan niya ng pera dahil meron lang siyang ganito, dahil may matatanggap lang siya, kaya siya naglilingkod. Yung isa naman gusto magyayabang, aba, ako magaling dito. Ako dapat dito, ako ang gwapo rito. Tapos pagkatapos magtugtugan, magtatanong pa, maganda ba yung worship? Maganda ba yung worship? Aba, alaga naman. Di ba? Ayaw ng Diyos ng mayabang. At si Satanas, kaya yan umalis. Sobrang yabang ni Satanas. Akala niya kaya niya ang Diyos. Diba? Kaya dapat kung meron po tayong yabang sa katawan natin, ang ipagyabang natin yung kayang gawin ng Diyos sa mundong ito. Amen? Ito pa isa, negative pag-isip.
Alam mo yung problema niya sa December pa? Ba ngayon pala akala mo, Lord, ang buhay ko ang hirap-hirap. December pa, Diyos ko. Wala pa nga eh. February pa nga lang eh. Pero ang problema mo na December agad, ano ba? Mahirap yun. Diba? Kaya dapat kung gusto mo maging filled, positive thinking ka, no? Kapag may dumating na bill, thank you Lord, may babayaran ka. Amen? Diba? Kaya kapag inuna mo ang Diyos, ang pera ang hahabol sa'yo. Amen? Kaya huwag kang maging negative thinking. Ito pa yung ito yung pinakamahirap sa mga kabataan. Focus on worldly work. Ang gusto nila magtrabaho sa mundo. Hindi ko sinasabing masama magtrabaho, pero wala na bang ibang inasikaso kundi yung buhay ng ibang tao, di ba? Kung yung views ng kanilang mga posts, yung like. Tapos pagka magla-like, titingnan niya pa, sino na kaya ng mga nagpuso dito sa post ko na to? Sino kaya nag-react dito, di ba? Tapos kapag di na nagla-like sa'yo, parang di na nagla-like sa akin, may galit ba sa akin to? Di ba? Kung ano-anong iniisip. Kaya mo yan naiisip kasi wala ka sa Diyos. Di ba? Amen? Boy pa ba? O durog na? Pero tandaan mo, ang puso pag nadurog, ibig sabihin, bubuuin ng Diyos. Amen? Amen? Kaya ang salita ng Diyos humihiwa. Pero tandaan nyo, ang Diyos kapag hiniwa ang puso natin, tatahiin niya yan muli at muli. Amen? Next, konti na lang po. Last part na tayo eh. Sa 1 Samuel. Yan, kaya po ingatan nyo yung music team. Dapat iingatan nyo yan. Kasi alam nyo ba, Old Testament, ginagamit ang music, ginagamit yan to cast out evils. Tapos ikaw tutugtog ka rito, anong tutugtogin mo? Sweet Child of Mine. Gitara ni Parokya ni Edgar. Harana. Tapos nasa Holies of Holies ka. Diba? Hindi ba nakakahiya sa Diyos yun? Hello? Hindi ba nakakahiya kay Lord yun? Na yung dapat sa Kanya ginagamit mo sa mundo. Amen? Parang nadurog ata yung praise and worship natin. Sumimangot sa akin. Masama tingin sa akin, pastora, ng mga praise and worship. Diba? The truth will set you free. Amen? Pag nalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen? Kaya dapat, ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya pag nandito tayo sa harapan, just to glorify God, not to glorify ourselves. Amen? Kaya po yan, tingnan nyo. Kaya dapat napaka-importante. Sipin mo, ginagamit pang cast out ng evils, tapos tutugtugan mo lang ng pang-evil. Diba? Paano yan makakapagpalayas? Paano may imbitahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kung ang ginagamit yan, hindi sa para glorify ang God? Tingnan nyo yan, sabi rito. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasama kay Saul, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang mga kamay. Gayon, nagsisigawa si Saul at bumubuti ang masamang espiritu at umaalis. Paano ka makakapag-cast out ng evils kung yung gamit mo ay ginamit for evil? Diba? Sige, next na po natin. Medyo madugo na ang laban natin dito. In truth, I have done nothing alone. God has called me. Has been my pilot. The Holy Spirit has been my comforter, my guide, and my source. Sino po rito yung medyo kahit papano nasaktan pero nabibless? Amen. Kirot. Pero there is a blessing. Because tandaan nyo po yun, kapag ka nararamdaman mo pa ang pagtutuwid ng Diyos, mapalad ka. Amen? Dahil marami ang Diyos, pinatigas na yung puso. Kahit anong pagtatama, ayaw ng pakinggan. Pero kapag ikaw, nasasaktan ka pa sa pagtutuwid at pagtatama, ibig sabihin, potential kang magbago. Amen? Amen. So next po, last part. Proclaim. Sino rito ang ipro-proclaim na ang banal na Espiritu ay nasa buhay niya na? Woo! Amen? Sino rito yung nais ng pagbabagong malaki sa buhay niya? Proclaim the power of the Holy Spirit. Sabi rito sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you.
And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and the ends of the earth. Sino po ba rito yung gusto rin na wala pa yung pamilya rito, tapos nais niya someday kasama yung pamilya niyang nagpupuri sa Panginoon? Kasama yung kapatid niyang nagpupuri sa Panginoon. Kasama yung kaklase niyang nagpupuri sa Panginoon. Ang sikreto lang daw, para maging witnesses kayo, ano raw? You will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Sino po ba rito yung may fire na sa puso at malakas na yung loob? Amen? Sino rito ang malakas na ang loob na paglabas niya rito? Handa. Amen? Sino po yung handa ng lumaban dito at talunin ng dyablo? Amen? Sino pong dito ang handa ng sumuko at tanggapin ang Espiritu ng Diyos sa buhay niya? Say amen! Pakisabi sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. With the Holy Spirit. At sabihin mo, malapit na dumating ang Diyos. Sabihin mo, malapit na dumating ang Diyos. Huwag kang tutulog-tulog. Yan. So, gigising-gising din tayo. Hindi yung pipikit-pikit. Next. Proclaim. Ang ibig sabihin daw ng proclaim is to declare publicly. Next is to give outward indication of show. And that final is to praise and glorify God openly. Kaya po, may nung una nating tinanggap ang Diyos or naka-attend tayo ng unang-una na parang naiyak tayo sa tuwa. Meron po bang nakaranas na dito? Parang masaya lahat dito. Yung nakarating siya, pagdating niya, parang naramdaman niya na parang gumaan yung pakiramdam niya nung nag-church siya. Meron ba dito? Di ba? That is the power of the Holy Spirit. At kung gusto magpuno yan, alam nyo, yung prayer, yung blessing, yung mga pagbabago, part yan ng pagtutuwid ng Espiritu Santo. Pero yung mararamdaman mo na nandiyan ang Espiritu Santo, parang ibang klase yun. Amen? Na mararamdaman mo na kahit si Jesus, hindi na natin nakikita, ipapakita siya ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng paghahawak sa atin at pagpaparamdam na narito siya. Huh? Next po. Sabi ni Elton Trueblood, evangelism, ito raw, is not professional job for a few trained men, but instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to company of Jesus. Tignan niyo yung sabi hindi po profession ng evangelism. Hindi po yung pwedeng si pastora lang mag-evangelize. Hindi pwedeng si Pastor Libwell lang ang mag-evangelize. Hindi pwedeng sino pa ba? Si Nanay Julia or kahit sino man. Hindi pwedeng sila lang. Dapat tayong lahat. Amen? Gusto niyo ba ng marami? Gusto niyo ba na maraming tao lumuhod kay Kristo? Gusto niyo ba na hindi na tayo kasya rito? Amen? Share the gospel. At magagawa nyo lang yun ngayon, simula ngayon. Because the Spirit of God will be on you today and forever. Amen? Amen? And the conclusion is, after, tignan nyo po to, I will give you some theological terms para po mas mapaganda natin yung platform. After he said, he was taken up before the very eyes and cloud him for their sight. Next po, may isa pa yan English kasi, Tagalogin na lang natin. No? Nakaka-nosebleed. In short, noong pong si Christ, alam niyo po si Christ, noong pong huling araw niya dito, parang ganito po istorya. Kunyari, kayo po yung mga disciple, tapos ako po si Kristo. Kunyari lang po kunyari lang. Si Jesus, nung nagpaalam na sa kanila, buong katawan, buhay po si Kristo nun umakyat siya ng dahan. Sino pong napanood yun? Nanonood? Ng the Bible. Nung si Christ ay babalik na sa langit, unti-unti siyang tumataas. Tinitignan siya ng mga disipulo. Di ba? No? Habang tinitignan siya, meron daw dalawang nakaputi o angels yun na tinatawag. Na biglang nagsalita sa tabi nila at sinabi, kayong mga disipulo ni Kristo, alam nyo ba kung ano yung nakita niyo yung pag-akyat niya sa langit, yung pagdating niya, ganun pa rin. Huh?
Kung paano